yan si... Ano? Yung nakahanap nun? Ewan ko, naguguluhan na ako. Ang dami kasi nito. Pura petsa lamang naman ito eh. Teka lang. Bakit ba natin kailangan pag-aralan yung nakaraan? Hindi naman natin yan magagamit pag nag-a-apply tayo ng trabaho. Tama ka dyan. Ano pa bang saysay na nakaraan? Eh marami namang nagbago ngayon. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. Uy, magandang hapon din sa inyo mga apo. Lo, umupo ka dito, Lo. Sakit na ng likod ko. Ay, naku. Okay ka lang po ba? Okay lang ako, apo. Bakit nagasimangot yung mga mukha nyo? Parang paso na paso yung buong problema ng mundo. Eh kasi, Lo, may exam kami bukas tungkol sa reading in Philippine history. Tapos, nahihirapan kami kasi puros mga sinaunang tao at mga petsa lang. Sa likod ng bawat pitsang iyan, apo, ay may nakatagong buhay na kwento. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, mayroon ang sariling kasaysayan ng Pilipinas. May mga pamayanang namumuhay sa ating kapuluan, may sariling pinuno, batas, kalakalan at kultura. May mga barangay na pinamumunuan ng mga dato at nakikipagkalakala na rin ang ating mga ninuno sa mga karatig bansa sa Asya. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang mga dayuhan, may sarili ng pagkakilanlan, pamumuhay at kwento ang ating bayan. Noong unang panahon, dumating sa ating kapuluan si Ferdinand Magellan. Kasama ang kanyang ekspedisyon, dala nila ang layuning tuklasin ang mga bagong lupain. Isinulat ng kanyang kasamang si Antonio Pigafetta ang mga nangyari sa kanilang paglalakbay. Mga tala na naging bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit sa kanilang pagdating, nakaharap nila si Lapu-Lapu, isang mandirigmang tumindig para sa kalayaan ng kanyang bayan. Sa Battle of Mactan, pinakita niya na ang mga Pilipino ay may sariling tapang at hindi madaling mapasunod. Paglipas ng panahon, dumating ang mga Kastila mula sa Spain. Mahigit 300 taon nilang pinamunuan ang ating bansa. Binago nila ang maraming bahagi ng ating pamumuhay, relihiyon at pamahalaan. Ngunit sa kabila ng pang-api, unti-unting nagising ang diwa ng kalayaan ng mga Pilipino. Isa sa pinakamahalagang yugto nito ang pagbuo ng katipunan, isang lihim na samahan naglalayong ipaglaban ang ating kalayaan. Kasabay nito, isinulat ang Kartelya ng Katipunan na naging gabay sa dangal at pag-ibig sa bayan at pagiging tunay na makabayan. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga mananakop o pizza. Ito ay tungkol sa mga Pilipinong lumaban, nagtiis, nagising at hindi sumuko. Ngayon mga apo, tanong ko ulit sa inyo, kung ang kasaysayan ay puro pizza lamang, bakit mayroong mga taong lumalaban at nagbuwis ng kanilang buhay? Dahil kung may mas mahalaga sa petsa. Magaling apo! Lolo, ngayon ko lang naintindihan. Hindi pa rin ito tungkol sa pag-memorize sa petsa at mga tauhan noong nangyari sa panahon niyan. Ito pala yung mga taong nabuhay bago tayo. Na paano nila hinaharap ang paghihirap noon? Sa bawat nangyayari, may sakripisyo at tapang na hindi agad nakikita sa libro. At kung hindi natin pinag-aralan ang nakaraan, hindi natin maunawaan kung ano ang nangyari noon. Kung gayon, magaling at inyong natutunan ang magandang aral. Pero ito ang palagi niyong pagkatatandaan mga apo, na ang nangyari noon ay parte na ng ating kasaysayan ngayon. Sa likod ng bawat pizza noon, naroon ang dahilan kung bakit tinatamasan niyo ang magandang kinabukasan ngayon. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga mananakop o pizza. Ito ay tungkol sa mga Pilipinong lumaban, nagtiis, nagising at hindi sumuko. At hindi pa dyan nagtatapos ang kasaysayan ng Pilipinas. Patuloy pa rin itong isinusulat hanggang sa inyong henerasyon ngayon. Dahil sa likod ng bawat pizza,
may mga kwentong humubog kung sino tayo noon, kung sino tayo ngayon, at kung sino pa tayo sa hinaharap.